Amen. Praise the Lord. Kamusta po ang bawat isa? Sino pong masaya? Sino pong excited? Pakitignan nga po yung katabi mo kung talagang excited dyan. Baka wala pa man, inaantok na yan. Ayan, so praise the Lord. Nasa last installment na po tayo ng ating series na Run the Race. At gusto ko pong itanong kung sino po yung natututo. Sino pong tumitibay yung pananampalataya? Sino po, ano po kasi napag-usapan natin ng pinakauna? Run the race with? Focus. Dapat po kanino yung focus? Kay Jesus. Alam niyo po, kung hindi po tayo mag-focus kay Jesus, we will be distracted by many things. Aray ko. Tama. Pwede po tayo ma-distract sa mga pangit, maging sa mga magagandang bagay. We can be distracted in blessings, even sa breakings po natin. Kaya dapat, no matter what happens, nakafocus po tayo sa ating Panginoon lamang. Yung next week po, ano po yung naituro sa atin? With endurance. Pakitignan nga po yung katabi mo kung matatag-tatag na yan. Ayan, hallelujah. Alam niyo po, para po matapos natin, natural, hindi po natin matatapos kung hindi tayo magbabata, kung hindi tayo magpa-persevere. So, kaya po tayo nandito ngayon, I do believe, because nag-endure na tayo. Amen. And then yung last week po, ano po yung napag-aralan? Ayan, mas marami po yung nakasagot last week. Medyo fresh pa kasi, no? So, sino po sa inyo yung nakapagpatawad na? Pastor, hindi mo naiintindihan. Ha? Pastor, masakit yung sinabi, ginawa, paninira sa akin. Alam niyo po, hindi niyo rin naiintindihan yung pag-ibig ng Panginoon sa atin. Kaya lang po tayo makapagpapatawad dahil pinatawad po tayo ng Panginoon. Amen. Bagamat mahirap sa iilang parte ng ating pong buhay, pero kaya po natin. Dahil tayo man din ay pinatawad lamang ng Panginoon. The same grace that was extended to us is the same grace that we are to extend to other people as well. Amen po ba? Amen. Sure po kayo wala nang sakit sa puso? Amen. Praise the Lord. At ngayon po, tatapusin po natin ang serya po natin ng Run the Race with Unwavering Faith. Pakisabi po, Run the Race with Unwavering Faith. Yung meaning po ng unwavering, it is an adjective used to describe something that is strong, steady, and constant, particularly in the face of difficulty or pressure. So basically po sa Tagalog, matibay, matindi, malakas. Kaya Kapampangan, di ba? Nagets nyo? Iya ka matitinag. Iya ka basta-basta. Ito po yung ibig niya sabihin. Sa Hebrews 11:1, now faith is the confidence in what we hope for and assurance about what we do not see. So kahapon po nagbigay po ng illustration ang isa po sa mga kapatid po natin, si Brother AJ, on kung paano po binago ni Lord, binasag ni Lord yung mindset po natin about faith. Kasi po meron po tayong maling notion na kapag sinabi po nating faith, ito yung parang upuan na hindi mo naman tinitignan kung kaya ka ng upuan pero uupo ka pa rin. Ito po yung parang sasakay ka ng jeep, hindi mo naman tatanong sa driver kung titiwala ba siya sa'yo or hindi, or may tiwala ka ba sa kanya or hindi. Ang gagawin niya lang, dadalhin ka niya sa destination mo. Or parang sasakay ka sa aeroplano, tapos alam mo naman makakarating ka. Yan po yung mindset na sinet sa atin ng mundo. But faith really, hindi po yung meron kang nakikitang upuan. Faith really is not about you seeing things. Ang sabi po dyan, yung faith is naniniwala ka na wala pa man, nandyan na. Nakukuha po ba natin? So, ang ibig sabihin, wala pa man yung prayer request mo, magpasalamat ka na. That's how faith works. Ganyan pong gumagalaw yung pananampalataya natin. Sino po sa inyo nagsulat ng mga faith list po natin? 2025, bago po natin salubungin. Yung 2026, meron po tayong mga faith list. Kung hindi nyo pa po nagawa, kung meron pa pong mga papel sa likod, magsulat po kayo. Bakit? Yan po yung first step ng faith eh. Naniniwala ka na meron gagawin yung Panginoon eh. At alam nyo po ba, kahit gaano po ka-imposible, yung panalangin po ninyo, kaya pong sagutin ng Panginoon yan. Gusto ko lang pong itanong, taas na lang po ng kamay, sino po nagpipray sa inyo ng financial breakthrough this year? Huwag kang mahiya, magtaas ka ng kamay. Alam niyo po, ito po yung kapangyarihan ng pagtataas ng kamay. Youth gig kahapon. Nagtanong po yung speaker po natin. Sino sa inyo yung walang notebook para mag-journal tapos gustong magkaroon ng notebook? Yung iba, nahihiya. Meron pong dalawang kabataan na malakas yung loob na nagtaas ng kamay. Alam niyo po yung ginawa ng Lord, binigyan sila ng notebook. Ngayon, tatanungin ko kayo, sino gusto ng financial breakthrough? Yan ang sinasabi ko. Sino pong naniniwala sa inyo na kayang iligtas ng Panginoon ng pamilya ninyo this year? Magtaas ng kamay, pananampalataya yan. Sino pong nagpipray ng work, business,
Sige lang, taas-taas niya lang yung kamay nyo. Kahit pare-pareho yan, itaas niyo yung kamay nyo. Restoration po ng relationship. Ayan, praise the Lord. Alam niyo po, ngayon pa lamang magpasalamat na tayo sa Panginoon. Bakit? Walang imposible sa Diyos. Yan pala, tapos na. Alam niyo po, kung mahirap sa mata ng tao, walang mahirap sa Diyos. Kung imposible sa mata ng tao, pasalamat tayo sa Diyos, wala pong imposible sa Kanya. Kaya pakisabi sa katabi mo, ngayon pa lang mag-expect ka na. Dahil siguradong may gagawin po ang Panginoon. Hallelujah. Dito po, ito po yung running verse po natin for the whole month. Yung Hebrews 12:1-2, basahin po natin. Therefore, since we are surrounded by such a huge crowd of witnesses to the life of faith, let us strip off every weight that slows us down, especially the sin that so easily trips us up, and let us run with endurance the race God has set for us. Yun po yung last week. Ito po yung focus po natin this week. Paano natin gagawin yung tatakbo ka ng may endurance? Paano natin tatapusin yung karera? We do this, ang sabi po dyan, by keeping our eyes on Jesus, the champion who initiates and perfects our faith. Because of the joy awaiting him, he endured the cross, disregarding its shame. Now, he is seated in the place of honor beside God's throne. So, ang tanong, paano daw po natin makakayanang matapos yung karera? Ang sagot, by keeping our eyes on Jesus. Ang tanong, paano natin ikikip yung mata po natin sa Panginoon kung hindi po tayo kagaya ng ibang religion na meron tayong sinasambang Diyos-Diyosan? Kasi tayo po, wala tayong nakikitang physical Jesus. Tama, mali? So how can we fix our eyes on Jesus? By fixing our eyes on His Word. Sa pagbabasa po ng salita po ng Panginoon. Baka po meron nagtatanong sa inyo, hindi ko naman nakikita si Jesus. Baka di ka nagbabasa ng Word. Kasi po bakit? Jesus is the Word. Remember, John? Remember? And the Word became flesh and made His dwelling among us. So, ang ibig sabihin, para po makapag-focus po tayo, yung pong paningin po natin kay Jesus, dapat po nakafocus po yung paningin po natin sa Kanyang salita. Dapat po nakafocus po yung pagtuon po natin sa Kanyang salita. Hindi lang po tayo nagbabasa, dapat minimeditate po natin. Alam niyo po yung meaning ng meditate? When we meditate po, we murmur. Alam niyo po yung murmur, paulit-ulit po dideklarata. For example, naglalaba ka, kung ano man yung ginagawa mo, palagi mo binabanggit yung verse na yan. Yun po yung pag-meditate ng salita ng Lord. Hindi po yung tahimik ka. Hindi po ganun yung pag-meditate ng salita ng Lord. Yung pong pag-meditate, palagi po paulit-ulit. Sinasabi po natin, hindi lang natin binabasa, hindi lang po natin minimeditate, kailangan pinaniniwalaan din po natin. Naniniwala po ba kayo sa salita ng Lord? At hindi po natatapos sa paniniwala. Kailangan pinapamuhay din po natin. Ganyan po, sa pamamaraan po niyan, pagbabasa, pag-meditate, pagtitiwala at pamumuhay po natin, dyan pinapakita po natin na nakafocus po tayo sa salita ng Panginoon. At gusto ko po kayong tanongin minsan pa, ready na po ba kayo sa word ngayong gabi na to? Run the race with unwavering faith means total confidence in God's power. Alam niyo po yung meaning ng total confidence? Buo. Pakisabi, buo. Kapag sinabing 100%, 100%. Hindi po siya kagaya ng safeguard na 99.9% lang. Kapag po total confidence, hindi po hinihingi ng Lord na pagtiwalaan mo siya ng 50% lang. Buo nga eh. Total confidence po kasi po bakit? Alam ng Panginoon na siya lamang yung may kaya at hindi tayo. Kasi bakit? Kapag nagtiwala po tayo sa sariling kakayanan po natin, one way or another, babagsak po tayo. Ourselves will fail us. Our intelligence will fail us. Yung ibang tao will fail us, but the Lord will never fail us. Kaya po gusto ng Panginoon, ituon po natin ang atin pong kumpiyansa sa Kanya. Kapag po sinabing kumpiyansa, buong pagtiwala po sa Kanya. Ito po yung kailangan po natin gawin. Ang sabi po sa Isaiah 40:31, but those who trust, sa ibang salin, those who wait, or those who hope in the Lord will find new strength. Ang sabi po na naka-highlight, bakit new strength? Kasi po merong nawawalang strength po sa atin. Hindi po sa mga walang kabuluhang bagay. Sa pagsunod po natin sa Panginoon. Nakakasunod po ba? They will soar on wings, high on wings like eagles. They will run and not grow weary. And they will walk and not faint. Ito po mga bagay po na to na sinabi dyan. They will soar high, they will run, and they will walk. Active po yan. Ang ibig sabihin, since nandirito na rin po tayo, dapat nagpapagamit po tayo sa Panginoon. Kasi po bakit? Kung hindi ka nagpapagamit sa Lord, hindi mo mararanasan yung pong pagre-renew na strength ng ating Panginoon. Sino pong gustong makaranas ng pagpapalakas ng Panginoon? Aba, magpagamit ka. Naniniwala po ba kayo doon?
Kung gusto mong ma-renew yung strength mo, kailangan pinapagamit mo sa Lord. Alam niyo po, marami po tayong mga walang kabuluhang bagay na ginagawa. Isahan na lang, general, social media. Social media na lang. For ilang oras, dumudot-dot ka na dumudot-dot. Sayang po yung lakas na binigay ng Lord sa'yo kung Facebook ka lang. Kung sugar, nanitapyalong kita? Sugar rush, ano? Candy Crush. Sugar rush. Mitas siya tuloy. Kung ganyan ka lang ng ganyan, kung Netflix ka lang ng Netflix, kung YouTube ka lang ng YouTube, sayang po yung buhay na meron tayo. I'm not saying that they are totally wrong. Kasi po, lalo na, for example, sa YouTube, we can watch sermons, we can play worship songs. Pero ang sinasabi ko lang, kung ginagamit po natin sa walang kabuluhang bagay, sayang po yung buhay. Sayang po yung pagkakataon na binigay po sa atin ng Panginoon. Kaya po tayo buhay at malakas hanggang ngayon para po sa Kanya. Amen po ba? We are created, hindi lang po para enjoyin po natin yung buhay, kundi para sa Kanya. At nang sa gayon, kapag napapagod ka, kapag ginagawa mo yung mga pinapagawa ng Panginoon sa'yo, patuloy mong mararanasan ang kalakasan ng Panginoon. Alam niyo po, ngayon pa lang nararanasan ko lang yung kalakasan ng Panginoon. Kasi po bakit? Puyak ko ala ko tudtod. Kasi po kanina natulog ako mga around 5 na. So 7, magbabiyahe po kami, nag-preach po ako San Pedro, and then nag-meeting po kabalik dito, syempre. Tapos ngayon mag-meeting, sabi ko, Lord, mapagal ko ako. Nakahiga po ako doon. Matod ko syempre. Nagpahinga po ako after po ng meeting namin for our youth camp. Tapos sabi ko, Lord, mapagal ko ako. Kaya po din ako lumabas kanina doon. Nakaupo po ako doon. Sabi ko, Lord, mapagal ko ako. Pero salamat, balo ko magpasikang ka ako. Paulit-ulit lang, sariling declaration lang po. Ngayon nilo pong mag-overtime ko. Kasi mo bakit? Pinalakas na ng Lord eh. Kasi mo bakit? I'm not doing this for my own sake. Pwede naman po ako magpapalit na lang eh. Pero praise God, sa Kanyang biyaya, makakaya po natin. Ang ibig ko lang pong sabihin, kapag ginagawa mo yung pinapagawa ng Panginoon, come on, yung kalakasan siya po yung magpo-provide sa iyo niyan. Ang tanong, handa ka bang hanggang alas 10 dito? Kayo na lang. Babawi pa ako ng tulog. Ang sinasabi ko lang po dito, ito po yung meron, hindi niya lang po pinapalakas ang katawan po natin. Alam niyo po yung kagalakan sa puso, nag-overflow po yan. Kaya tingnan mo yung katabi mo. Mukha ba nagpapagamit siya sa Diyos? O nagpapagamit sa ibang entity? Amen. Ang sabi po ng 2 Corinthians 12:9-10, yung konteksto po nito, it is Paul. He is urging the Lord. Meron po siyang thorn in the flesh. Sa mga theologians po, hindi po sinabi ng Bible kung ano po yung thorn in the flesh. Meron po nagsabi physical na problema si Paul. Meron po nagsabi mga tao na nagpe-persecute sa kanya. But hindi ko po alam kung ano talaga kasi nga silent po yung Bible. Pero ito po yung ginawa ni Paul. For 3 times he pleaded the Lord. Lord, tanggalin mo to. Lord, tanggalin mo itong nagpapahirap sa akin na to. Lord, tanggalin mo itong bagay na to. Pero ito po yung ginawa ng Panginoon. For that 3 times, he pleaded the Lord. But he said to me, sabi po ni Paul, ito daw yung sinagot ng Panginoon sa kanya. My grace is sufficient for you. Alam niyo po kung ano ibig sabihin yan? Anak, meron ka mang weakness, sapat yung biyaya ko sa'yo. Basahin po natin. For my power is made perfect in weakness. This is the Lord speaking. Therefore, ito po yung sinabi ni Paul, therefore I will boast all the more gladly about my weakness, so that Christ's power may rest on me. That is why for Christ's sake, I delight in weaknesses, in insults, in hardships, in persecutions, in difficulties. For when I'm weak, then I am strong. Imagine po ninyo, no, paano mag-glorify si Lord? Sa weaknesses po natin. Paano po magiging kalakatan yung kahinaan mo? Yesterday, meron pong natanong, yung pong worship leader natin natanong ng ating preacher kahapon. Bakit? Bakit merong weaknesses yung mga tao? Kasi lahat po tayo merong weaknesses, tama? Tama. Lahat po tayo merong kahinaan. Pero bakit ina-allow ng Lord na meron po tayong kahinaan? Isa lang po yung dahilan. Para po mas magdepende po tayo sa Kanya. Kasi imaginein po natin to. Kung lahat po tayo, we were created millionaires, billionaires. We were created strong. We were created businessmen. Walang tao dito sa church. Alam niyo po, isa sa mga reason kung bakit po ako nag-church, yung pinakauna lalo na, takot ako mapunta ng impyerno eh. Kaya ako po tinanggap si Jesus kasi kailangan ko siya eh. Pero ang sinasabi ko po dito, kaya ka merong weakness para lumapit ka sa totoong may kalakasan.
Para hindi ka magdepende kung sino ka. Kasi po, bakit? Uulitin ko po ito hanggang mamaya. Our flesh will fail us. Yung pong katalinuhan po natin, it will fail us. Yung pong ibang tao na nangako na hindi ka iiwan ka niyan. Pero Panginoon, kapag nangako, tinutupad po niya yung kanyang mga pangako. Ang sabi po nito, for when I am weak, then I am strong. Kaya po ang sabi ni Paul, pinagmamalaki ko lalo na mahina ako, na hindi ako magaling, na hindi ako ganito. Bakit? Kasi ang lumilitaw lamang sa buhay ko ay hindi yung sarili kong kakayanan, kundi yung Panginoon na buhay sa aking buhay. Alam niyo po, sobrang sarap maging humble sa harapan ng Diyos. We were corrected as well. Dito po sa mindset na kapag humble ka, hindi yung tahimik ka. Hindi yung marami pong tahimik, nasa loob yung kulo. Pero yung pong humble, tinuruan po tayo ng Bible that it is full dependence and obedience sa atin pong Panginoon. Tatanong ko lang po, sino yung mga humble? Magsabing amen. Yung iba, nahihiya pa. Kapag po humble ka, alam mong ginagawa mo yung salita ng Panginoon, humble ka. Humble ka. Ang ibig ko po sabihin dito, sobrang sarap po na aminin sa Panginoon na Lord, hindi ko to kaya. Na Lord, hindi ko kaya tong bagay na to. Simula po nung tinawag po ako ng Panginoon, binigay sa akin yung mga kabataan po. I had this fear. I had this mindset na I am the least of the people who handled this ministry. Hindi po kasi siya madali. With all fairness, naging forerunner po ako, naging leader po ako ng mga kabataan sa small group, sa CU po natin for 10 years na mahigit. Hindi po madaling mag-handle ng kabataan. Better yet, i-handle mo yung buong ministry. So, nung sinabi po sa akin, sabi, ikaw yung next niyan, ikaw yung magaganito. So, from San Pedro po, dito po ako pinag-ministry. I was asking the Lord, bakit? Bakit? Papaano ko gagawin? Hindi po ako matalino. I don't have the same ganito ng mga nauna or ng ibang pastor sa ibang church. Ang dami ko pong comparison na ginagawa sa sarili ko. And then, I was corrected by my friends back then. Sabi nila, minsan ginagamit ng Lord yung weak to shame the strong, sabi nila. So, hindi ko po siya naintindihan. Hanggang sa kinailangan ko po yung grasya ng Panginoon sa buhay ko. And praise God, hanggang ngayon po nakatayo po ako sa inyong harapan na hinahawakan po yung mga kabataan po natin. Kahit papaano naman po dumadami ang mga kabataan. It's not because hindi po dahil magaling ako. Hindi po dahil gwapo yung nasa harap nyo. Hindi. Tingnan nyo, di na naman kayo naniniwala. Last week pa kayo. Ang sinasabi ko lang po dito, kundi dahil po umamin po ako sa Panginoon na Lord, hindi ko to kaya. Kasi po bakit? Sa pag-amin mo na hindi mo kaya, dyan kikilos ang Panginoon. Sa pagpapakumbaba mo sa harapan ng Lord na hindi mo kakayanin itong problema na to, then makikita mo kung paano po gagalaw ang Panginoon. At kapatid, ito lang ang sinasabi ko sa iyo, sa lahat na mga nagpapakumbaba sa harapan ng Diyos, sila yung inaangat ng Panginoon. Kaya pakisabi sa katabi mo, magpakumbaba ka na. Humihingi ba ulit ng tawad dyan? Uy, last week na yun, no? So, kasi tingnan po natin to. Yung pong panalangin po ni Peter, baliktad yun nangyari sa kanya. Ang panalangin po niya, tanggalin yung thorn in the flesh. Ang sagot po ni Lord, wag. Yung biyaya ko sapat sa'yo. Ang tanong, sa atin pong lahat, paano po kaya tayo magre-respond kapag yung panalangin po natin hindi nangyayari? Kapag nagpe-pray ka ng financial breakthrough, pero parang hindi natatanggal yung utang mo. Kapag nananalangin ka ng restoration of relationship, pero mas lalong nagkakagulo. Kapag nagpe-pray ka ng salvation ng family, pero instead na suportahan ka, sumama sila sa'yo, kinokondemn ka nila sa pag-church mo. Ano po kaya magiging response po natin? I hope hindi pa rin po tayo titigil. I hope magpapatuloy pa rin po tayo. I hope mananalangin pa rin po tayo. Hindi mo alam, baka you're just one prayer away for that answered prayer of yours. Kaya pakisabi po sa katabi mo, huwag kang susuko. Makakaya po natin yan. Dahil kasama po natin ang Panginoon. Philippians 4:13, yung konteksto po nito, ang sinabi po ni Apostol Pablo, naranasan kong magpalit ng mic. Yan. So sabi po ni Paul, naranasan kong magutom, naranasan kong mabusog, naranasan kong mawalan, naranasan kong sumagana, naranasan ko itong mga bagay na to at natutunan ko kung paano maging kontento sa buhay. Tapos doon niya po sinabi itong I can do all things through Christ strengthen me. Yung iba, minamak po tayo kapag ginagamit po natin yung verse na yan. Kasi bakit? Wrong context naman kayo. Bakit? Hindi ba totoo na dahil lamang po sa Panginoon kaya po natin nakakaya yung bagay-bagay?
Kaya tayo nakatayo ngayon dahil kanino? Hindi, malakas ako eh. Bakit ka mayaman ngayon, meron kang gamit ngayon? Hindi dahil hard worker ka, kundi dahil buhay yung Diyos na sinasamba mo. Paano mo naman nasabi yan, Pastor? Nagsusunog nga ako ng kilay eh. Alam nyo po, yung hininga na meron tayo, hindi galing sa atin. Kanino po galing? That's why we are to worship God. We are to magnify God sa buhay na meron po tayo. Kasi po bakit? Sa Kanya lamang nagagaling ang lahat. Kaya wala po tayong pwedeng ipagmayabang. Even yung unwavering faith na meron po tayo, yung pagsunod na meron po tayo, dahil lamang po sa ating Panginoon. Kaya alata mo pong karapatan magmayabang. Ito po yung masarap na ginawa po ng Panginoon sa atin. When God calls you, He will empower you. Kapag tinawag ka ng Panginoon, sumunod ka lang, kapatid, ang Panginoon ang bahala sa iyo. Meron din po tong quote na kasama eh, He doesn't call the qualified. He qualified those whom He called. Kung sino po yung tinatawag, hindi po siya, alam niyo po ba, praise God. Sobrang pasalamat po sa Panginoon, hindi po siya tumitingin sa physical na anyo. Hindi po siya tumitingin sa estado ng buhay. Alam niyo po kung ano yung tinitingnan ng Panginoon? Puso na handang sumunod. Puso na handang sumunod. Marami pong mas sa atin, sa lahat ng tumatayo dito, sa lahat ng worship team po natin, worship leaders natin, and all yung mga ministers po natin, yung mga pastors natin, marami pong mas. Mas magaling, mas talentado, pero praise God, ito po yung mas sumunod sa Panginoon. Kasi po, hindi po ito pagalingan. Ito po'y pasunuran. At the moment na sumunod po tayo sa panawagan ng Panginoon, siya po yung magsusustain sa lahat ng pangangailangan po natin. Kapatid, hindi ka lang niya pagpapalain ng lakas, kundi lahat ng pangangailangan mo, siya po yung magsusupply sa'yo. Kaya ang tanong, ano pang ginagawa mo? Sumunod ka na. Sunod na po tayo. Isa po sa mga pinaka-paborito ko pong kwento, yung pong kwento po ni Abraham. Sa paghihintay po nila ng pangako ng Panginoon na kayo'y magiging ama at ina ng maraming bansa. Imagine from Abraham, nagtatawagan po sila Abraham at Sarah. Bakit? Ang tawag niya Abraham or father of many nations, mother of many nations. Pero wala po silang anak. Pero ito po yung tinatawag nila sa bawat isa for quite some time. Pero hindi po nawala ng pag-asa si Abraham. Basahin po natin Romans 4:18-21. Against all hope, pakisabi, against all hope. Abraham in hope believed, so became the father of many nations. Sa kawalan ng pag-asa, nanatiling merong pag-asa si Abraham sa atin pong Panginoon. Just as it had been said to him, so shall your offspring be. Without weakening in his faith, he faced the fact that his body was as good as dead. So hinarap po niya yung katotohanan na parang mamamatay na lang siya. Imagine, 100 years old na ata dito si Abraham. So hinarap po niya yung katotohanan na yon. Since he was about 100 years old, and Sarah's womb was also dead. So nakikita niyo po yung ginawa po ni Abraham, hindi po niya tinalikuran yung katotohanan na mayroong problema. Hindi po niya tinalikuran, ito pong hinaharap po niya, na matanda na siya at baog ang kanyang asawa. Yet, ang sabi po dito, he did not waver through unbelief regarding the promise of God. Ang sabi po dyan, hindi po siya natinag. Oo, sige, totoo na. Matanda na ako. Oo, totoo na. Nabaog ang asawa ko. Pero ito yung sinabi ng Panginoon, manganak ako. Ito yung sinabi ng Panginoon, tuto pa rin ng Panginoon yung pangako niya that I will be the father of many nations. Bakit ko po sinasabi ito? Yes, it may be impossible in our own eyes na masagot po yung panalangin po natin. Pero uulit-ulitin ko lang na wala pong imposible sa Diyos. Uulit-ulitin ko lang na wala pong imposible sa atin pong Panginoon. He did not waver through unbelief. Hindi po siya nagduda sa Diyos. Hindi po siya natakot. Hindi po siya nagalit. Ano pong ginawa niya? Nanampalataya po siya sa Panginoon. Kaya ulitin ko lang, lalo na kanina, napakaraming nagtaas sa financial breakthrough, ibibigay po ng Panginoon yan. Basta't maghintay ka lamang. Pakisabi po sa katabi mo, maghintay ka lang. Instead na manghina po siya, sabi niya, but was strengthened in his faith and gave glory to God. Because being fully persuaded that God had power to do what He had promised. Ito po yung reason kung bakit hindi po siya bumitaw sa ating Panginoon. Ito po yung dahilan kung bakit naging ama ng mga nasyon si Abraham. Kasi po bakit? He was fully persuaded. Tiwalang-tiwala po siya. Buong buhay po niya, naniwala po siya that for over ilang years po ng paghihintay, nagtitiwala siya sa ating Panginoon na gagawin ng Diyos ang kanyang pangako.
Ang tanong, kapag nasa kabaligtarang sitwasyon ka ng buhay mo, magtitiwala ka pa ba? Mananampalataya ka pa ba? O aalis ka na lang kasi walang nangyayari? Kapatid, ulitin ko lang, maybe sa mata po natin, in our own bare eyes, hindi po natin nakikita, but God is moving spiritually. God is always moving behind the scene. The question is, hanggang kailan ka magbabata? Hanggang kailan ka magpapatuloy? Kapag ba masarap lang yung buhay, doon ka mananampalataya, papaano kung mahirap na? Kapag lang ba nananalangin ka, papaano kung may answered prayer na? Titigil ka na ba? Kapatid, huwag tayong tumigil. Kasi po bakit? Meron pong ginagawa yung Panginoon. Meron pong ginagawa ang Diyos. Before, pangarap lang po natin. This is where I am fully persuaded sa atin pong Panginoon. Na pangarap lang po namin to. Lalo na kapag pumapasok ka, kasi po simula noon sa ira pa ni Pastor Ron po sa mga kabataan, nagre-recollection po kami. Alam niyo po yung recollection, papasok po sa mga schools, mag-undergo ng recollection, kakausapin yung mga estudyante. So hundreds, thousands of youth, yung mga nakakausap po natin. Pero meron pong ministry na gusto ang Panginoon na gawin. Pangako lang po dati to, pangarap lang po dati. At ngayon po, praise the Lord, meron po tayong campus sumpukan. Meron pong mga leaders, meron pong mga kabataan that are willing to extend yung pong grace, yung pong love na na-receive po nila sa Panginoon. Ngayon po, buhay na siya. Ang tanong, titigil na ba tayo manalangin? Hindi. Hanggat hindi naliligtas ang lahat ng paaralan dito sa Pampanga, hindi tayo titigil. Kasi po, bakit? Yes, meron ng sagot. Pero ang tanong, titigil na po ba tayo? Amen. Ito po, isa po sa mga, kami rin po, nananalangin po kami ng financial breakthrough. Isa po sa mga pinagpipray po namin, samahan niyo po kami ng aking may bahay, nagpipray po kami ng baby po namin. For 3 years, we've been praying. Hindi po ito, hindi po ito tago. Lantaran po ito kasi gusto ko, samahan niyo po kami sa panalangin. For 3 years, we've been praying na magkaroon po kami ng baby. Meron po mga disappointments along the way. Meron pong yung mga tao, i-compare ka. Tignan mo si ganito, ganyan. Hayaan mo, karera nila yan. Masaya kami para sa kanila. Alam niyo po yun? Pero for 3 years, we've been praying. Wala pa eh. Tapos delay yung menstruation, mag-hope ka, tapos wala na naman. Pero titigil na po ba kami? Hindi pa rin. Kasi bakit? Alam po namin na tapat ang Diyos na nangako. Kung paano po binigay ng Panginoon si Isaac kay Abraham, alam kong hindi po magkukulang ang Diyos sa amin. Sa lahat ng mga inihiling po natin. Praise God po, ulitin ko lang, yung sasakyan na meron po kami ngayon, matagal po namin pinag-pray yan. Pero ini-enjoy na po namin ngayon. Why? Because we did not waver. Akalimutan kita English, kasanting na sana. Hindi po kami nagduda sa Panginoon. Patuloy po kaming nanalangin sa Panginoon. At ngayon po, ini-enjoy po namin yung pagpapala na yan. Meron po tayong mga ini-enjoy ngayon na panalangin lang po natin dati. Kaya kapatid, if you are to look back, talagang bala mo, sikana ko talagang yun, no? If you are to look back, kung sino ka dati at kung ano yung pinamumuhay mo ngayon, you will be amazed because you are now living to your answered prayers. Marami po sa atin, nakakalimutan lang natin, we are living to our answered prayers. Dati po hindi ako nakakapag-preach na nakakot. Mainit eh. Praise God sa aircon. Praise God sa provision ng coat. Nagigets niyo po yung ibig ko sabihin? Sometimes na-overlook po natin because of the disappointments that we have. Hindi po sasagot si Lord sa timeline mo. Sasagot si Lord sa timeline niya. Ano pong gagawin po natin? Manampalataya po tayo sa kanyang kakayanan at sa kanyang kapangyarihan. Amen po ba? Amen po ba? Sino po ditong hindi natitigil at maniniwalang patuloy sa Panginoon? Paalalahanan mo palagi yung sarili mo. Amen po ba? Ang sabi po dito, the goal is not just to finish the race. Nasulat po ito sa binigay sa amin, but to glorify the one empowering you. Sa karera po ng buhay po natin, hindi magiging madali. Pero kung yung goal mo, papupurihan mo yung Panginoon, kapatid, matatapos mo yung karera na sinet ng Panginoon sa'yo. When you truly trust God's power, you stop asking, am I enough? Sapat na ba ako? And you start declaring, God is more than enough sa buhay na meron ako. Kapag po nagtiwala ka sa Panginoon at sa kanyang kapangyarihan, you stop asking, am I enough? Is this enough? Is what I'm doing enough? At magsisimula kang ideklara na alam ko, yung Panginoon na meron ako, sasapat-sapat na siya sa akin. Wala man akong milyones na kagaya ng iba, meron naman akong Diyos na hindi ako iiwan at pababayaan. Ito po yung idideklara po natin. Hallelujah. Unwavering faith doesn't deny the size of the problem. It declares the supremacy of God over it.
Ito po yung unwavering faith. Hindi mo tinatago na merong problema sa family, na merong financial breaking sa buhay po ninyo, na meron po nangyayari na hindi maganda. Hindi po natin dinideny yan. Hinaharap po natin yan at kinakausap po natin yung mga problema na yan, na malaki ka nga na problema ko, pero mas malaki yung Diyos na meron ako. Ito po yung merong unwavering faith. Kaya pakisabi sa katabi mo, labanan mo yung problema mo. Huwag mong takasan ang inyong problema. Last na lang. Sorry, nag-enjoy talaga ako eh. Nakakwento po ito kahapon. Isa din sa pinaka-paborito ko po nakwento sa Bible. Kilala niyo po si Lazarus? Kapatid po ni Martha and Mary. So si Lazarus po namatay. So sinabihan po si Jesus na, yung kaibigan mo, patay na, ganito, ganyan. And then instead na, alam ko kung di po ako nagkakamali, 1 or 2 days pa lang patay si Lazarus doon. You know what Jesus did? Sinadya po niyang i-delay yung pagpunta niya sa puntod, sa libingan ni Lazarus. So nung pagdating po niya kay Martha and Mary, sabi po ni Martha sa kanya, kung saan dumating ka lang, hindi sana namatay ang aking kapatid. John 11. Then makikita po natin that Jesus wept. Pero ito po yung kwento. Sabi ko, Lord, bakit 4 days? So meron po ako narinig before ng mga kwento na pwede daw mabuhay yung 3 days na napatay, tapos mabubuhay ulit. Pero nag-search po ako kanina madaling araw, since di nga po ako makatulog, nagre-review po ako. Ang sabi, isang araw lang, napatay na yung tao, imposible na po na mabuhay siya ulit. So sa buhay na meron po tayo ngayon, sabi niya, imposible na. Tapos sabi ko, Lord, bakit 4 na araw? Kasi imagine, yung pong 4 na araw, ito po yung meron dyan. Si Lazarus po, sa 4 na araw po, naaagnas na po yan. Nag-start na po maagnas yung katawan. Sa 4 na araw, hindi na imposibleng mabuhay. Sa 4 na araw po, sa ika-4 na araw, yung pong internal organs nagdidecay na. Natutunaw na, nag-shrink na hanggang sa nawawala na po. Pero bakit ginawa po ng Panginoon na i-late ng 4 days bago po niya buhayin si Lazarus para po ipakita kay Martha, kay Mary, sa lahat ng mga tao na nandun, maging sa ating lahat na nandito, na yung imposible sa tao, posible sa Kanya. Na yung mahirap sa tao, walang mahirap sa Panginoon. Gusto pong ipakita ng Panginoon na walang hopeless case sa Kanya. Kaya po kung ano man yung pinagdadaanan po natin, magtiwala lang po tayo at mamag-asa sa Panginoon. There is no such thing as a hopeless case sa atin pong Panginoon. Kahit po yung patay na relasyon, kaya po niyang buhayin. Kahit po yung utang na sobrang laki, kaya po niyang bayaran. Ang sabi po ng salita ng Panginoon, kung pinagkaloob niya ang kanyang bugtong na anak, ano ba yung hindi niya ibibigay sa atin na humihingi po sa kanya? Ang tanong, gaano kalaki ang iyong pananampalataya para sa Panginoon? Gaano kalaki yung pagtitiwala mo sa atin pong Panginoon? I hope patuloy po tayo magtiwala sa Kanya. Ito po yung napakasarap na pangako na iniwan po sa atin ng 2025 ng Panginoon para pasukin po natin yung 2026. Ito pong napakasarap na phrase po na to. Sa kapangyarihan ng Panginoon, He will carry you through. Alam niyo yung ibig sabihin nun? Hindi kayo iiwan ng Panginoon. Siya yung bahala sa iyo ngayong taon na to. Kaya patuloy po tayo magtiwala sa Kanyang kapangyarihan. Amen po ba? Pangalawa po, run the race with unwavering faith means don't entertain fear and doubt. Huwag mo daw i-entertain, huwag mong paglaruan, huwag kang magtiwala, huwag kang matakot, huwag kang magduda. Ang sabi po ng 2 Timothy 1:7, for God has not given us a spirit of fear and timidity. Na-explain na po sa atin to na yung fear is spirito po yan. So yung mga spirito na hindi galing sa Diyos, ano pong ginagawa natin? Pinapaalis po natin. Pinapalayas po natin. But of power, love, and self-discipline. Bakit po power? Pinigyan po tayo ng Panginoon ng kapangyarihan para po i-overcome lahat ng takot. I do believe, hindi pa tayo perfect. Tama. Pakitignan nyo katabi mo. Oo nga, nung isa. Lahat po tayo, hindi pa tayo perfect. Meron pa po tayong mga imperfections. Kaya nga po, kailangan po natin yung Panginoon. Pero alam nyo, binigyan po tayo ng Panginoon ng kapangyarihan para labanan yung takot. Sino pa po sa inyo, wag na lang kayong magtaas ng kamay na hanggang ngayon takot pa rin mamatay. Pastor, ayoko pong mamatay kasi walang magbabantay sa mga anak ko, walang magpapalaki sa kanila, walang bubuhay sa kanila. Gusto ko lang po kayong i-remind na hindi po kayong bumubuhay sa mga anak nyo. Ang Panginoon pa rin po. Amen po ba? Sa mga magulang dyan, nandyan pa po ba kayo?
Binigyan po tayo ng Panginoon ng kapangyarihan para po labanan, magapi ang takot po. Regardless kung anong takot po yan. Takot na for you to be left out, takot po of the future, fear of the future, or fear of rejection ng ibang tao. Di ko alam kung ano po yung takot na meron kayo. Pero binigyan po tayo ng Panginoon ng kapangyarihan para po i-overcome po natin, i-overcome po natin ang takot na yan. Binigyan niya po tayo ng pag-ibig. Ang sabi po ng 1 John 4:18, perfect love cast out fear. Alam nyo, kapag natatakot po kayo, kapag meron pong mga bad news na dumarating sa buhay po ninyo, ito lang po yung paalalahanan ninyo yung sarili ninyo. Alam kong mahal ako ng Panginoon. Alam nyo po, magbabago ang lahat. Maniwala po kayo, sinabi po ito ng salita ng Diyos. Sinabi po ito ng salita ng Panginoon. Kapag natatakot ka, kapatid, ang gawin mo lang, alalahanin mo kung gaano ka kamahal ng Panginoon. Siguradong mawawala yung takot mo at mapapalitan ng pananampalataya. Bakit po binigyan tayo ng self-discipline? Yes, meron po mga pagkakataon na lalapit po, papasok yung fear sa atin. Pero yung self-discipline, ang gagawin po niya, tuturuan po tayo na hindi manatili dun sa takot. Tuturuan niya tayo na umalis, labanan yung takot po na meron tayo. So ang sabi po dito, unwavering faith is not about no fears. It's about rejecting fear's grip. Kasi po alam niyo po ba yung mahirap? Kapag nahawakan ka na ng takot, niyakap mo yung takot na meron ka, natakot ka na lang, it will paralyze your faith. Magiging immobile, mai-immobilize yung faith mo na dati sobrang galing mo, sobrang tindi mo magtaas ng kamay, sobrang tindi mo manampalataya sa Panginoon. Pero dahil natakot ka, ngayon nagdududa ka na. Hindi mo po pwedeng paghiwalayin yan. Kasi the moment na natakot ka, papasok na po yung pagdududa. At kapag nagduda ka, hindi ka na mananampalataya sa Diyos. Hindi po kasi pwede magsama yung pagdududa at yung pananampalataya. Pipili ka lang. Pero I hope sa atin, meron po tayong mga pananampalataya na hindi nagmamaliw sa atin pong Panginoon. Ang sabi po ng Deuteronomy 31:6, be strong and courageous. Do not be afraid or terrified because of them. For the Lord your God goes with you. He will never leave you nor forsake you. Ang sabi po ng pinakaunang naka-highlight po dyan, be strong and courageous. Church, hindi po yan suggestion. Church, it is a command for us to follow. Hindi ka dapat matakot sa kung anumang bagay. Amen po ba? Kahit na merong signal number 5 na bagyo, hindi ka makikiunahan sa pure gold. Napungkara ka pa ganyan eh. Magigisan ka cup noodles, payless, pansit canton, sardines. Hindi ka matatakot kasi alam mo namang hindi ka pababayaan ng Lord. Uulitin ko to. Alam ko, port service din ako nag-preach nun eh. Nung nag-alarm, yung NDRRMMCO CBD. Tapos sinabi na signal number 5, ganito ganyan. Ang daming natakot eh. Yung mukha po ng mga tao. Alam niyo po yung takot, nakakapangit din pala. Tignan niyo man yung mga sarili niyo kapag takot kayo, i-video niyo. Matatawa kayo katapos. Hindi, ang sinasabi ko lang po dito, kapag natakot ka, matataranta ka na. At kapag nataranta ka, hindi mo na magagawa yung dapat mong gawin na tama. I can still remember, noong pong nagkaroon ng earthquake. Alam niyo ba yung earthquake dito? Yung tumama po dyan, sa may Porac, na daming nalasak. April 22 po yun, na hindi ako nagkakamali. Meron po tayong daily afternoon prayer noon. Nasa palengke po kami. Kasama ko po yung ate ko. And then nag-earthquake. Sabi ko na, paano to? Kasi niyakap po ko ng ate ko eh. Alam mo yung yakap na para mabubutas yung likod mo? Ano? Ginano ka. Kasi po, di ko alam. Hanggang sa nakita ko yung mga building. Tapos yung mga tao, Diyos ko. And then ako naman, praise God, hindi po ako natakot. Earthquake ha, hindi po ako natakot. So sige, tara, puntahan po namin yung kapatid ko. Nasa RCC po siya. And then kinuwento niya po sa amin, hinila lang siya kasi merong nahulog na debris from RCC na muntik po siyang maano. So lahat po yung mga tao, siguro kung hindi lahat, pero 99% ng tao natakot that very moment. Ako syempre, meron akong faith eh. Hindi po ako natakot dyan. Pag-uwi, umiiyak yung nanay ko, yung mga pamangkin ko, umiiyak po sila. Alam niyo po kailan ako natakot? Nung tapos na. Kinagabihan, hindi po ako nakatulog. Ito po yung mindset ko. Paano kapag tulog ako, nag-earthquake? Mamamatay na lang ako, di ko makikita yung pamilya ko. Natakot! Imagine, isang araw, isang pangyayari, dalawa yung response ko. Yung una na hindi ako natakot. At yung pangalawa na natakot ako, alam niyo po kung ano yung masarap? Sana hindi na lang ako natakot. Sayang yung puyat. Sayang yung takot na, makalano pa itong mag-earthquake, makaninigawan ko makanya. Kung natulog ako, tumangkad pa sana ako. Ang sinasabi ko lang po dito, mas masarap yung response na hindi ka takot na meron kang pananampalataya.
Ako po naranasan kong pareho. So doon na lang ako sa hindi ako matatakot. Kaya po ngayon, hindi na ako natatakot ngayon eh. Hindi na po ako natatakot ngayon. Kaya nga gumagawa po na ako ngayon ulit eh. Ulitin ko lang, yung mga matatakotin, nakakapangit. Tingnan mo yung katabi mo. Matapang yan. Ulitin ko lang, hindi po ito suggestion ng Panginoon. Utos niya po sa atin na maging matapang po tayo sa anumang labanin po natin sa buhay. Ang sabi dito, faith wavers, not because God changes. Kaya po nag-waver yung faith, hindi dahil nagbabago po yung Diyos na meron tayo, but because we allow fear to speak louder than God's promise. Kaya po nag-waver po yung faith po natin. Kasi po, hindi dahil nagbabago yung Diyos, kundi dahil paminsan-minsan, kapag merong sitwasyon at merong problema, mas pinapakinggan mo yung problema kaysa sa boses at pangako ng Panginoon. Pero praise God, wala nang ganyan sa Calvary. Meron pa rin pala. Kilala niyo po si Jairus? Si Jairus po, isa po siyang head, isa po siyang centurion, kung di ako nagkakamali. Pumunta po siya kay Jesus. Sa pagpunta po niya kay Jesus, urgent po to. Life and death situation. Ano pong meron? Mamamatay yung anak niya na 12 years old, na babae niyang anak. So pumunta po siya kay Jesus. Nung pumunta po siya kay Jesus, ito po yung sinabi niya, Lord, pagalingin mo yung anak ko. Punta ka sa amin. Lay hands on my daughter. Paraphrase ko na lang po. Tapos pagalingin mo yung anak ko. Sabi ni Jesus, tara. So pumunta po sila. Along the way, imagine this scenario. Anak mo, mamamatay. Tapos, alam mong ito lang yung pag-asa na meron ka. Tapos, biglang along the way, merong sisingit sa kwento. Alam niyo po kung sino yung sumingit sa kwento? Yung bleeding woman walking down the street. Yung bleeding woman, ulitin ko lang, urgent, life and death situation, ikaw lang, si Jesus lang yung sagot. Tapos biglang i-entrada si bleeding woman. Alam nyo, hindi lang po 10 seconds na pinagaling ni Jesus yun. Hindi lang po 1 minute. Kasi bakit? Nagkaroon pa ng dialogue eh. Imagine yung paghihintay ni Jairus. Tapos nung pinagaling na po ni Lord, napagaling yung bleeding woman, nagpatuloy po sila sa lakarin po nila. Meron pong isang servant na lumapit kay Jairus. Ano po sinabi niya? Sir, boss, wag mo nang papuntahin si Jesus. Patay na yung anak mo. Nakukuha niyo po yung kwento? Nakukuha niyo po kung saan po ito papunta? Imagine yung tatay na yung pag-asa niya na-delay kasi meron sumingit dun sa kwento. Ito po yung naging sagot ng ating pong binabasa. Mark 5:36. But overhearing what they said, narinig ni Jesus yung balita. Sinabi ng servant dun kay Jairus yung balita na huwag mo na papuntahin si Jesus, patay na yung anak mo. Jesus said to the ruler of the synagogue, do not fear, only believe. Imagine, sasabihan ka ni Jesus, huwag kang matakot, magtiwala ka lang. Sinabi nakakamatay lang yung anak eh. This is, siguro kung merong superlative na pwedeng gamitin, this is the baddest news na pwedeng matanggap ng isang tatay na wala na yung anak. Alam niyo po ba, pwedeng yung maging response ni Jairus, kasalanan mo to, Lord eh. Kasalanan mo to, 12 years na dinudugo eh. Wala ka pa mang pangalan. Kasalanan mo to eh, kasi papunta na si Jesus sa bahay namin eh. Papagalingin niya na yung anak ko eh. Pero ano po sinabi ni Jesus kay Jairus? Do not fear, only believe. You know what Jairus did? Sa kabuuan ng kwento po na to? Nanahimik po siya. Nanahimik po siya. Kasi bakit? Naniniwala po ako na kaya po nanahimik si Jairus after pong sabihin ni Jesus, kasi pwedeng nagkikiripin na yung takot kay Jairus. Pero dahil sinabi ni Lord, itong word na to na huwag kang matakot, maniwala ka lang. Ito po yung mineditate ni Jairus sa kanyang pagbiyahe doon. Sa kanila pong pagbabalik sa kanilang bahay. At alam niyo po ba, kaya po nanahimik si Jairus? Kasi po kung nagsalita lang po siya, baka hindi rin mabuhay yung bata eh. Kasi po alam niyo bakit? Pwedeng magsisihin niya na lang ang Panginoon eh. Pwedeng mag-curse na lang siya eh. Pwedeng magduda na lang siya, pwedeng matakot na lang siya eh. Pero anong ginawa niya? Instead of him speaking, nagpatuloy po siya in silence na mayroong pananampalataya sa Diyos. And we know the story. Pinagaling po, binuhay po ng Panginoon yung bata. Ano pong ibig sabihin po nito? Ano po yung lesson na makikita po natin dito? Fear will always present final news. Ito po yung gagawin ng takot. Ito na yung final news. Ito na yung balita. Ito na yung last. Ito na yung final. Ito na yung may authority sa buhay mo. But faith knows that Jesus has the last word.
Yes, sasabihin po ng takot sa atin, ito po yung ibibigay ng kaaway sa atin. Papaano ka niyan? Bayaran na naman ng bills. Papaano ka niyan? Pangit na naman yung nangyayari sa bahay. Papaano ka niyan? Ganito na naman. Pero ito po yung pinangahawakan ng bawat Kristiyano na dapat pinangahawakan po natin. Kahit anong mangyari, si Jesus pa rin yung may last say. Amen po ba? Alam niyo po, maraming ganyan. Marami po ako na-encounter na kabataan na ito po yung dinideclare sa mga buhay nila. Bobo ka. Wala kang mararating sa buhay. Mabubuntis ka agad. Ang dami po mga tinanggap na curses ng mga kabataan. But alam niyo po kung anong pinaniwalaan po nila? Na mahal sila ng Diyos. Na hindi po sila nag-iisa. Na hindi po sila aksidente. Karamihan po ngayon ginagamit na ng Panginoon na naglilid din ng mga kabataan. Kasi po bakit? Hindi po final authority yung tao. Praise God sa mga doktor, hindi po sila final authority. Praise God kung ginagamit po sila, pero ang final authority pa rin po ang salita po ng Panginoon. Kaya kung magtitiwala ka na lang, magtiwala ka na sa Diyos na hindi po pumapalya. Magtiwala ka na sa Diyos na makapangyarihan. Alam niyo po, kapag meron pong bad news na dumating sa buhay po natin, ulitin ko lang, I am not saying po na hindi tayo magkakaroon ng bad news. Meron po yan. Meron po mga bad report. But I hope, ang maging response po natin ay ganito. Ano man ang maging panahon, ano man ang maging sitwasyon, ikaw ay aking pupurihin. I hope ito po yung maging response po natin. Ano man ang maging panahon, ano man ang maging sitwasyon, magpupuri tayo sa Panginoon. Kung merong bad news, it's okay. Praise the Lord. Kung merong good news, praise God pa rin. Kung merong pong paghihirap, praise God. Kung merong kasaganahan, praise God. Ito po dapat yung lumalabas sa bibig ng mga Kristiyano. Hindi po yung puro pagrereklamo. Bakit puro na lang ako may problema na may ganito? Ang gusto ng Panginoon, kapatid, tumindi yung pananampalataya mo. Kaya inaalaw ng Lord yung problema para pagpalain ka ng Diyos. Napag-aralan po natin that testings and trials are blessings in disguise. Ang tanong, sinong gusto ng blessing? Mag-endure ka ng testing. Amen po ba? Uulitin ko, sinong gusto ng blessing? Magpatuloy ka kahit may testing. Ito po yung gusto ng Panginoon po sa atin at purihin pa rin po natin ang Panginoon. At ko po sinulat, Kenny, kapampangan niya po. Sorry po sa mga hindi nagkakapampangan. Milabas mo rin. Milabas mo rin. Ay, tindihan niya po ita. Sa mga Tagalog, ikutang nyo na lang sa mga kasiping po ninyo. Lilipas din yan. Yung problema mo na yan, matatapos din po yan. Kung meron ka bang problema na pinagdadaanan ngayon, kapatid, gusto ko lang sabihin, hindi pa yan yung end line mo. Hindi pa yan yung finish line mo. Kasi bakit? Kung meron pong problema ngayon, ang gusto po ng Panginoon, maranasan mo pa rin yung pagpapala ng gagaling sa Kanya. Amen po ba? Pakisabi po, milabas mo rin. Dengutang nga rin, milabas na rin. Yung mga bills na binabayaran na yan, lilipas din yan. Babayaran po ng Panginoon yan. Yung business, yung work, or kahit ano man yung faithless na meron ka, kapatid, it will happen in Jesus' name. Huwag ka lang magduda at matakot. Amen po ba? Pakatandaan po natin to, kung meron po tayong pagkakataon or dumating man yung pagkakataon sa atin na meron po tayong opportunity na matakot po tayo, ang isipin mo na lang, kailangan kong maging matapang. Kasi po bakit? Alam niyo po ba yung binasa po natin? Alam niyo po ba yung nangyari dito sa kwento ni Jairus? Bakit nanatili po siyang merong pananampalataya despite dun po sa bad news na meron siya? Kasi kasama niya po si Jesus. Church, are you hearing this? Kaya po nanampalataya si Jairus despite of that bad news. Kasi alam niyang kasama niya yung Panginoon. At kapatid, kung alam mong kasama mo yung Panginoon, bakit ka matatakot? Bakit ka mangangamba? Nakukuha niyo po ba? Bakit ka magdududa? Kasama mo yung Diyos na may lalang ng langit at lupa. Hallelujah. Last na lang, andyan pa po ba kayo? Run the race with unwavering faith means obey even when it's uncertain. Alam niyo po yung uncertain, sumunod ka kahit hindi mo naintindihan, kahit hindi ka sigurado, sumunod ka. Yan po yung ibig sabihin po niyan. Ang sabi po dito, faith is proven when we obey without guarantee. Talagang pinapakita mo na nananampalataya ka sa Diyos kapag sumunod ka kahit hindi mo siya naintindihan. At ito po yung masarap. Ito po yung masarap sa Panginoon. Meron po mga pagkakataon that what God will ask you to do is absurd for other people. Parang kabaliwan sa ibang tao. Pero
obey instead. Obey all the more. Despite of all, obey pa rin. Tingnan po natin kung ano pong meron. Kanina po, meron pong kay Abraham po ulit, Hebrews 11:8. It was by faith that Abraham obeyed. That Abraham obeyed when God called him to leave his home and go to another land that God would give him as his inheritance. He went without knowing where he was going. Ito po sabi niya, no? Pumunta po siya. Sumunod po siya. Pero hindi niya alam kung saan siya pupunta. Alam niyo po ba kung gaano kahirap yon? Alam niyo po ba kung gaano kahirap yung pinagawa ng Panginoon kay Abraham? Oh, Abraham, pumunta ka dito, pagpapalain kita. Saan? Tara, G. Saan, Lord? Doon. Tara, sige. Hindi alam ni Abraham kung anong haharapin niya doon. Pero ano pong ginawa ni Abraham? Sumunod lang siya. Walang mapa-mapa. Walang rules and regulation. Wala pong sinet na standard yung Panginoon. At mangyayari ganito. Ang ginawa lang ni Abraham, ano po? Sumunod lang po siya. And that's what faith is. Na kapag meron pong pinagawa yung Panginoon, susunod lang po tayo. Alam nyo po, sa buhay ni Abraham, naging buhay po to. Basahin nyo. Sobrang sarap sa Genesis na makikita nyo po yan. Papakita po ng Diyos, the Lord will show you or even tell you yung pangako po niya sa buhay po natin. Tama? Ako po, nung sinabi ng Panginoon sa akin na through other people na magpapastor ka, tinanggap ko naman eh. Hindi agad, pero tinanggap ko. Pero buti na lang, hindi po pinakita ng Lord yung process. Sasabihin ng Lord sa iyo na pagpapalain ka, na i-restore niya yung family mo. Pangako po niya sa kanyang salita eh. Pero hindi niya papakita kung gaano karaming luha yung ipapakita ng mga mata mo. Hindi ipapakita ng Diyos kung gaano karaming oras na nakaluhod ka dahil ilalaban mo yun sa panalangin. Kasi bakit? Kapag pinakita po ni Lord yung proseso, hindi na tayo susunod. Hindi tayo susunod. Imagine kung for example si Joseph, ang sinabi ng Lord, darating ang pagkakataon, luluhod sa'yo, yung mga kapatid mo, yung pong pangako na pinakita sa kanyang panaginip. Pero ito yung pagdadaanan mo, I don't think susunod si Joseph. Ang sinasabi ko lang po dito, sobrang talino po ng Panginoon na hindi niya po sinasabi yung dadaanan po nating proseso. Kaya po, ano po sinabi niya sa atin? Hindi po sinabi sa atin ng Panginoon na intindihin mo lahat. Ang sinabi po ng Panginoon, sumunod ka lang. Nakukuha niyo po ba yung ibig ko sabihin? Ulitin ko lang, hindi ko po naintindihan na ganito pala kabigat maging pastor. Kala ko every Sunday ka lang tumatayo. Alam niyo po ba yung pagtayo dito sa pulpito, 2 oras lang to eh. Sa atin ngayon, 4 kasi medyo ganado na ako eh. Pero yung pong pag-preach, it's just a part of the pie. Hindi po ito yung ginagawa lang ng pastor. If I am just to i-reiterate ko po lahat ng ginagawa po ng mga pastors natin, tama yari. For example po ngayon, no, Sunday. Yung iba pong mga churches, yung ginagawa po nila, Monday po nila, day off. Wala po akong problema sa day off. Pero kami po dito, wala po kami day off. Meron po tayong mga pastors na pumupunta ng mga police. 6 a.m. Hindi nyo alam yun. Ang sinasabi ko lang, kung ganito pala, na sisipon na ako laban. Kung ganito po yung pagdadaanan ko, tapos sasabihin ng Lord sa akin, way back 2012, 2013, na magpapastor ka, don't. Wag na lang. Lord, itabi mo siya na lang. Kasi po ayaw ka eh. Pero praise God, hindi po ginawa ng Panginoon na ipinaintindi po lahat sa akin. Sa atin na mga sumunod. Ang ginawa lang po ng Panginoon, yung pong assurance na hindi niya na ako iniwan at pababayaan. At praise God, hanggang ngayon, nandiyan pa po tayo. At sigurado po ako na kayong lahat na nandirito ngayon, maraming problema pinagdaanan. Meron po mga desisyon na kailangan gawin. But the very reason that you are here today is kasi sumunod ka dahil kahit hindi mo naintindihan. Diyan po lumalabas yung pong Proverbs 3:5-6. Alam niyo po yan? Baka po first time yung marinig. Trust in the Lord. Trust in the Lord with. Kapag sinabing all, very good children. Kapag sinabing all, lahat, buo. Hindi yung meron kang reservation. O sige Lord, magtitiwala ako, susunod ako. Pero, alam niyo po, walang pero-pero sa pagsunod. Lord, susunod ako kahit na. Nakukuha niyo po ba? Trust in the Lord with all your heart and do not depend on your own understanding. Seek His will in all you do and He will show you which path to take.
Ang sinasabi po dito, meron po mga uncertainties na darating po sa mga buhay po natin. Meron po mga bagay na hindi po natin maintindihan. Maybe yung future po natin, natatakot po tayong harapin yan. But praise God, kilala po natin kung sinong nandyan sa future. Praise God, tapos na po si Jesus dyan. Na-overcome niya na po yung daan, yung track po na yan. Anong pong gagawin natin? Mananampalataya at susunod na lang po tayo sa ating Panginoon. Last na lang po na kwento na ikukwento ko po sa inyo. Luke, chapter 5, verse 4 to 5. So ito po yung kwento ng buong buhay niya. Nangingisda po siya. Okay? Kilala niyo po si Peter? So si Peter po, nangisda po sila buong, ito po yung magdamag, nangisda po sila, wala po sila nakuha. So, ulitin ko lang. Si Peter po, fisherman. Fisherman po si Peter. Kapag sinabing fisherman, ito po yung source of income. Ito po yung kinabubuhay po nila, kaya po sila nabubuhay kasi nangingisda po siya. So, basically, lahat ng meron regarding sa pangingisda, alam po ni Peter. Tama, mali? Kaya alam po ni Peter na gabi po sila nangingisda kasi kapag umaga, wala po sa taas yung mga isda eh. Sa baba po yan. So kapag gabi, dyan po madali pong manghuli. So, ang sabi po ni Peter, ang sabi po ng Lord, basahin na nga po natin. When he had finished speaking, he said to Simon, "Put out into the deep water and let down the nets for a catch." Wait lang. Yung po nagsasalita, hindi po siya fisherman. Ano po siya? Karpintero. Si Jesus po, bakit tinawag na karpintero? Sabi po ng ibang theologians, kasi po, ang tatay po niya, karpintero. At basically, it will be passed down to him. Si Joseph po kasi ay karpintero. So, imagine, isang karpintero, sasabihan yung isang elite na mangingisda, yung isang season na mangingisda, bumalik ka dun. Ihulog mo yung net mo sa kabila. Ito po yung sagot ni Simon. Simon answered, "Master, we've worked hard all night and haven't caught anything. Magdamag po kami ng isda, pero wala po kami nakuha." Check nyo po yung naka-highlight. "But because you say so, I will let down my nets." Alam nyo po yung pwedeng isagot ni Peter kay Jesus, "Sino ka? Ba't mo ako pinangungunahan? Buhay ko to, no? Mas alam ko to sa'yo." Pero narinig kasi ni Peter, bago po nangyari itong situation na to, check nyo po yung context po niyan, narinig ni Peter na nagpipreach si Jesus. Kaya ano pong ginawa niya? Instead of him na nagreklamo, na magbusit na lang, ano pong ginawa niya? "Lord, magdamag kaming ng isda. Pero dahil sa sinabi mo, susunod po ako." Sino kaya yung meron pananampalataya na kagaya ni Pedro? Na meron ka sariling pangarap sa buhay mo, pero dahil ito yung sinabi ng Panginoon, susunod ka. Na meron gustong ipagawa yung Panginoon sa'yo, pero meron kang gustong gawin. Pero ano kaya gagawin mo? Sino kaya sundan mo? Alam niyo po ba yung naging end result ng pagsunod ni Pedro sa ating Panginoon? Pagkababa po nila ng net na umaga, ano pong meron? Napuno po yung kanilang net na mga isda. Ang sabi po ng kwento na yan, that their nets began to break. So hindi na po kayang iangat ng bangka yung kanilang huli. Ano po nangyari? Tinawag po yung mga karating na mangingisda, "Huy! Tulungan niyo ako." Tapos po, dumating po yung mga kasama po nila mangingisda. Muntik pang lumubog yung mga bangka nila. Saraming pagpapala na meron sila. Church, parang hindi nyo nakukuha. Ang sinasabi ko lang, ang pagsunod, merong kalakip na pagpapala. Kapatid, kahit na hindi mo alam kung ano yung pinapagawa ng Diyos, ang inuutos lang ng Diyos, sumunod ka. Even it makes no sense, just obey. Sumunod lang po tayo sa Panginoon. Ito po yung meron ka, hindi lang ikaw yung pagpapalain ng Diyos, maging yung mga taong nakapaligid sa iyo mapagpapala. Bakit? Kasi merong isang ikaw na sumunod sa ating Panginoon. Amen po ba? Nakukuha po ba natin? Peter obeyed not because it made sense, but because Jesus spoke. Kasi po nagsalita ang Panginoon. Nangusap po yung Panginoon sa kanya. Ang sabi dito, unwavering faith says, "God," my experience says, "No." But your word says, "Go." So I'm gonna lay down my nets. But because you say so, bibitawan ko na tong vision na to. Lord, dahil sinabi mo, Lord, bibitawan ko na tong compromises na to. Lord, dahil sa sinabi mo, magsiseryoso na ako sa'yo. Hindi ko man naintindihan. Pero susunod ako, kapatid, kapag naging ganyan yung attitude po natin, ngayong gabi po na to, simula ngayong gabi po na to, mag-expect ka, pagpapalain ka ng Panginoon. Mag-expect ka, aapaw ang pagpapala sa buhay mo. Ang sabi po dito, true faith means obeying even when it doesn't make any sense.
Ito po yung tunay na unwavering faith. Kahit hindi mo naintindihan, sunod ka lang ng sunod. Kahit papagtawanan ka ng mundo, sumunod ka pa rin ng sumunod. Kahit po magmukha kang tanga sa harapan ng mga tao, sumunod ka pa rin ng sumunod. Kasi bakit? Kapag pinagpala ka ng Panginoon, sa kakasunod mo sa Kanya, nganga na lang yan eh. Papaano nangyari yung bagay na yan? Kasi po bakit? Sumunod ka sa Panginoon. Nakukuha po ba? Run the race with unwavering faith. Ang sabi po dyan. Total confidence in God's power. Don't entertain fear and doubt. Obey even when it's uncertain. Church, ito pong karera ng buhay po natin, it will test us. It will, when fear brings bad news, when obedience feels illogical, parang hindi mo naintindihan, when exhaustion whispers stop, tumigil ka na. I hope ganito po yung maging response po natin. Keep believing like Jairus. Listen to this. Keep obeying like Peter. And keep running without wavering. At meron po sa atin, narinig ko kaninang sinabi ng worship leader po natin, 25 days pa lang po yung nakararaan ng buong taon po na to. Madami nang may kapagsubukan. Madami nang merong mga bad news. Actually, last week, meron po nag-testify dito na siyempre expecting po na good news yung marireceive from this year. Pero instead, meron pang parang cancer or tumor na nabalita sa kapatid niya. Pero alam niyo po kung ano yung nag-response ng kapatid po natin, hindi siya natakot. Alam niya lang na pagagalingin ng Diyos yung kapatid po niya. Ano po sinasabi ko dito? Meron po mga pagkakataon na makakarinig po tayo ng mga bad reports sa buhay po natin. Or meron mga pagkakataon na parang ikaw si Peter na nag-isda ka all night pero wala kang nakuha. At meron po sa atin, nasa crossroad po ng obedience. Ito po yung gustong sabihin sa atin ng Panginoon. Huwag kang matakot. Magtiwala ka lang. Kahit po gaano ka imposible yung mga bagay na meron ka, huwag kang matakot. Magtiwala ka lang. Kahit gaano pa parang hindi mo naintindihan yung mga bagay na nangyayari sa iyo, kapatid, gusto ko lang sabihin, huwag kang matakot. Magtiwala ka lang. I wanna end this po, buong series po natin, dito po sa verse na to. Philippians 1:6. Oh man, this is my life verse. At gusto ko pong i-share sa inyo. Being confident of this. Church, being confident of this, that He who began a good work in you will carry it to completion until the day of the Lord Jesus Christ. Na kapatid, gusto ko lang sabihin sa iyo na kung meron ka mang pinagdadaanan ngayon, hindi yan yung katapusan ng buhay. Ang sabi po ng binasa natin, magkaroon ka ng kumpiyansa ng buong pagtitiwala dahil ang Diyos na nagpasimula ng buhay ng pananampalataya na meron ka, it will carry it until completion. Matatapos at matatapos yan. Yes, mahirap, pero hindi imposible. Yes, masakit, pero meron kang Diyos na kasama. Kaya kapatid, ang inihiling ko lang sa bawat isa po sa atin, magpatuloy po tayo hanggang sa pagdating ng Panginoon. Amen po ba? Lahat na magpapatuloy, pumalakpak sa ating Panginoon. Sige po, tumayo po tayo. And as we are being led by our worship team and our ushers, patuloy po makipagniig po tayo sa Panginoon. Hallelujah. Higit